Ngayong araw, may panibagong backyard racer na naman pala tayong pupuntahan. Ito na pala ang third customer natin ngayong buwan ng September. Dalawang lugar pala ang pupuntahan natin dahil meron silang sa likod bahay at sa bukid mga kagri. Bago yan, ako nga pala si EJ, isang international tambay na may pangarap. Kaya tara, samahan niyo ako. Maaga pala ako nag-prepare dito dahil may panibago na naman tayong customer ngayon. At paniguradong napansin nyo na wala tayong dalang gamit ngayon o yung bag ni Doro. Dahil nga, ang lahat ng kailangan nating mga vitamins at pang-deworm ay nasa kanila na. Bali, sarili lamang natin ang ating dadalhin. Nang natapos na ako nagbihis dito, ay kagad na akong dumiretso sa kanilang bahay. Gamit ko pala dito ang ating Fortuner 125 dahil dito lamang naman sila sa Barangay Patling at nasa likod bahay lang naman ang kanilang mga alagang kambing. Sumakay na pala ako dito upang mag-travel na tayo papunta sa ating third customer. Alas 6:30 na pala ako nakaalis dahil 2 peso ang ating pupuntahan. Makalipas ng ilang minutong pagka-travel ay nakarating na tayo sa bahay ni customer. Ito pala ang nakikita nyo sa vlog ko na every month ko silang binibisita at ako ang nag-maintenance sa kanilang mga alagang kambing. Dumiretso na pala ako sa kanilang kambingan dahil 3 lang naman ang ating i-injectan. Dahil yung isang Anglo-Nubian nila ay ready to breed na ito at idinala dun sa kanilang kamag-anak na aking din pini-maintenance mga kagri. Yung nakikita nyo na fully confinement, doon nila ito dinala. Isang inahin at 2 bisero pala ang aking injekan dito. Nag-prepare na pala ako dito mga kagri ng aking gagamitin para sa kanila. Vitamin A, D, E, B-complex fortified at albendazole pala ang aking ginamit sa kanilang mga alagang kambing dito. Nang natapos na ako nag-prepare ay kagad ko nang binigay ito sa kanilang mga alagang kambing. Inuna ko na pala dito ang mga bisero na 2 months old at sobrang lalaki ng mga ito. Nasa 18 kilos na siguro mga ito sa aking tansya. Kaya, ang binigay ko sa kanila ay 2.5 ml na mga vitamins at 2 ml naman sa albendazole na pang-deworm. Sinunod ko na dito ang kanilang Big Mama na Bower na umaabot ng 90 to 100 kilos siguro ito sa aking estimated. Binigyan ko pala ito ng tag 5 ml na vitamins at 5 ml na albendazole. Dahil malaki naman ito. Nagpatulong pala ako dito dahil hindi ko ito kaya kung mag-isa ko lamang. Natapos ako, kaagad na kaming bumaba sa kanilang kulungan upang ihanda naman ang mga gagamitin namin sa next destination natin mga kagri. Nang natapos na kami ay kaagad na ako sumakay sa ating Fortuner 125 mga kagri. Dahil ang susunod na destination natin ay malayo-layo ito at off-road ang ating dadaanan. Bastang sinabi ng kapatid ni Ate Tet ay hindi daw malalim ang mga putik dito at di natin alam kung totoo nga ang sinasabi niya. Hindi pa kasi pwede ang ating Fortuner 125 sa mga off-road na daan mga kagri dahil baka mabilaho lamang ito. Dagdag gastos pa ito at sakit ng ulo. Sa mga nais po pala mag-farm visit ay mag-message lamang po kayo sa akin para atin po itong mapuntahan. Magagawan po natin ito ng paraan basta malapit lamang po ito sa amin. Dito sa Capas Tarlac. Kahit ilan pong piraso yan, napakonti man or madami, ay magagawa natin ito ng paraan. So ngayon mga kagri, hindi pa rin tayo nakakarating dahil malayo-layo nga itong kanilang second backyard farm. Halos putik at tubig ang madadaanan natin dito dahil puro palayan ang mga tanim nila dito. Sabi ko naman sa inyo, hanggat kaya nating puntahan ay pupuntahan natin. Basta may daan yan, papunta sa inyong mga alagang kambing. Basta wag lamang yung mga hindi na kaya ni Kaagri. Dahil lubos kong ikagagalak kung matutulungan ang kanilang mga alagang kambing na hindi naabutan ng tulong mula sa gobyerno. Nang nakarating na ako sa kanilang bahay, ay kagad na ako bumaba dito upang mapuntahan namin ang kanilang mga kambing. Nang bumaba ako dito ay hindi pa pala kami tapos sa biyahe mga kagri. Naglakad pa din kami papunta sa kanilang farm dahil hindi na kaya ng ating Fortuner 125 ang daan papunta sa kanilang kural. Kaya minabuti na lang natin itong iwanan sa daan. Sabi ko na sa inyo, hanggat kaya natin ay pupuntahan natin dahil sanay naman tayo sa lakaran papuntang bundok. Makalipas ng ilang minuto din natin ng paglalakad ay nakarating din tayo sa kanilang mga kambing. Ganito palang setup nila sa kanilang mga alaga dito. May maliit na housing at may mahigit na 10 silang mga alagang kambing dito mga kagri. Dapat 5 lang babae ang mga ito mga kagri. Kaso ay nadagdagan ng mga bulugan dahil for releasing na ang mga ito. Sa mga nais po palang bumili ng mga live weight na kambing, mag-message lamang po kayo sa akin dahil marami po tayong mapagkukuhanan ng mga kambing dito sa Capas Tarlac. Nang dumating kami, kaagad na din kami nagsimula dito dahil mainit na nga at oras na din mga kagri. Pahirapan pa lang labanan na naman namin dito dahil wala silang maayos na kulungan dahil wala kasing harang ang kanilang kural mga kagri. Kaya, habulan na naman kami dito. Kung may habulang taya, dito may habulan ng kambing
Kung sino ang nahuli, siya ang susunod na ma-inject mga kagri. Kay hirap naman yata nito mga kagri. Paniguradong, mahirapan ka at walang magpapahuli dahil mai-inject sila. Isang oras din kami siguro naghabulan at nag-inject ng mga alaga nilang kambing dito mga kagri. Pero ayos lang yan sa akin dahil worth it naman lahat ng aking ginagawa. Dahil masaya na ako, nakatulong pa ako sa may-ari. Sana all. At naging healthy pa ang kanilang mga alagang kambing. At dyan lamang nagtatapos ang aking video sa third customer natin ngayong buwan ng September. At muli, ako nga po pala si EJ na isang international tambay na may pangarap na nagsasabing thank you and happy farming.